katambay, good morning, 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 good day all mga katambay. Yan. So yun, ang petsa pala natin ay May 7, Wednesday. Ang oras natin ay 11:02 na ng umaga. So, ayun, may i-share ako sa inyo about sa condition ko. So, yun. Ano nga ba condition ko? Magpapadonate dapat ako ng dugo kahapon sa Philippine Orthopedic Center sa tsuhin ng ka-churchmate ko. Yan. So, check up muna ako. BP ko normal 159/80. Lahat naman normal, bukod lang sa isa. Yan. Yung white blood cells ko ay mataas. Hindi naman siya ganun kataas. Mataas na siya. Sabi ng doktor sa akin, Mr. Tarok, sa next month ka na pwede mag-donate uli. Mag-donate ng blood. Sabi ko, bakit po, Dok? Tapos, sinabi ng doktor sa akin na mataas daw yung white blood cells ko. So, yun, madali sabi, hindi ako nakapag-donate ng dugo. Buti ka mo, na-check up ako at nalaman ko. Sabi sa akin, Mr. Tarok, nagkatangkaso po ba kayo? Sabi ko, opo Dok, nung April, nung isang buwan pa. Sabi sa akin, kaya pala mataas ang white blood cells mo dahil nagkasakit ka. Payo sa akin ng Dok, mas magpagaling daw muna ako at i-condition ko daw yung katawan ko para sa next month na magba-blood donate ako ay okay na, wala nang aberyang mangyayari. So yun ang sabi lang sa akin ni Doc. Pero yung BP ko, tinignan ko rin kasi marunong akong tumingin ng ng analog na pang BP, yung hindi digital. Marunong ako tumingin. Tapos tinimbang ako, ang timbang ko is nasa 109. Bumigat pa kasi may sapatos akong suot. Pero nung hinubad ko yung sapatos. Chinek ko uli, nagtimbang ako uli na wala nang sapatos, yun nga 109. Timbang ko nang may sapatos ako, 112. Yan. So medyo mabigat kasi yung sapatos ko. So, yun.
chinek ako nung pagkatapos ng screening, interview, timbang, blood check. Yun nga yung sabi sa akin na nung pagkuha ng sample ng dugo sa akin, nilagay nila sa machine nila. Doon na nalaman na nagkasakit nga ako ng trangkaso. At sinabi ko na rin na nagkasakit ako nung nakarang buwan pa. Kakagaling ko lang kamo nung katapusan. Sabi sa akin ni Doc, mataas ang white blood cells mo. Pahinga ka muna. After 1 month, pwede ako mag-donate ng dugo. So, sabi ko, Doc, ano bang dapat gawin? Sabi na Doc, more tubig at more gulay. Yun ang sabi sa akin. Pero wala naman binanggit si Doc na about sa atay, pagkain ng atay. Wala naman. So, choices ko na yon kung idadagdag ko yung atay. Although gusto ko rin ng atay, masarap yun. Pero yun, pagka-uwi ko kahapon, pag-uwi ko nung gabi na ako nakauwi, mga 6:30. Kasi traffic sa may Commonwealth, doon kasi kami dumaan. Nung pag-uwi ko, sinabi ng kapatid ko sa akin na dapa na yung gulong ng e-bike ko, si Lolo Bit nga. So, na-shock ako. So pala, di ngayon, umaga, napagawa ko na siya, all goods na siya. Pero hindi na siya pwedeng itakbo ng malayo. So, sabi ng vulcanizer sa akin, Sir, magpalit ka ng gulong. Nakailang tapal na gulong mo, 3 tapal na. Tubeless yung gulong ko. Nakailang tapal na yung gulong ko, tsaka manipis na raw. Sabi sa akin. Sabi ko, sige, gawan nyo muna ng paraan para maihangin lang kahit konti. Para lang hindi masira yung mugs ko. Sabi kong gano'n. Ginawa ng paraan. Tinapal. Sabi ko, singil sa akin 120 sa pasak. Sabi ko, sa isip-isip ko, okay na rin to, 120. At least, hindi naman ako gagastos ng 1,000 para sa bagong mugs ng e-bike. Okay na rin to. Nung pagkabigay ko ng bayad, umuwi na ako. Kinabit ko na yung gulong kay Lolo Bit. Sabi ko sa mother ko, tsaka sa mga kapatid ko, hindi na pwede malayuan tong si Lolo Bit. Pang malapit na lang to, pang kanto, pang hatid sa terminal ng tricycle papuntang bayan. So, ganun na lang siya muna.
Ngayon, naka-order ako ng bagong gulong sa TikTok shop. So, yun. At yun lang may quick kwento ko. So, ang gagawin ko pala ngayon araw ay ano nga ba? Ang gawain ko araw-araw di mag-urong. Aalis kasi kami ngayon. Pupunta kami ng SSS. Aayusin yung SSS ko. Kasi nga PWD nga ako, 'di ba? So yung pension ng mother ko maitatransfer sa akin. Ganon din sa tatay ko, pag naayos, may parte din ako. Hindi naman sasali lahat sa akin pension ng mother ko. Kawawa din mother ko. Kumbaga, hahatiin 10% sa mother ko, 10% sa father ko. So, bale magiging total mapupunta sa akin is 20%. So, yun. So, yun. So, yun mga katambay. Mag-uulong na ako. Kamunang kutsilyo unahin ko kasi ginamit ko to sa panghiwa ng yung sumobrang pasak sa gulong ko. Ginamit ko kasi to yung kutsilyo. So, hugasan ko maigi. Yan, wala na yung tsaka ko siya sasabunan. So, pagka nakabili na ako ng bagong kitchen knife, ito, kukunin ko na tong kutsilyo na to. Panggawa ko na to sa gulong. Or, itatago ko na yan para hindi magamit sa pagkain. Itatago ko na yan. So, ayun. Pero but now, nugasan ko muna maigi. Mamaya, yung mismong talim, babandian ko ng mainit na tubig. Para sure bola ko na walang kontaminado. So yun, lagay ko muna to sa lansanan. So, yun, nalagay ko na sa lansanan ng kutsara tinidor na natulo na natikis na.
So, ayun, may tatapon pala ko sa kanal itong mga tinik. So, sabi naman ng doktor sa akin, nung una, nagwo-worry nga ako na mataas ang white blood cells ko. Sabi ng doktor, huwag kang mabahala, okay lang yan. Pahinga mo lang yan, after 1 month, then pwede ka nang mag-donate ng blood, sabi sa akin. So, doon napagang yung kalooban ko. So yun, paglabas ko ng ng blood bank room, paglabas ko, may subscriber na pala na nakaupo dun sa mag-donate daw din ng blood, pero sa China. So, nag-usap kami ng subscriber na yon, off cam, kasi bawal ang camera doon sa loob ng ospital. So, nag-usap kami ng subscriber. Itago ko na lang siya sa pangalan na Rick. Yan. Si Rick ang kausap ko. Nag-usap kami, sabi ni Rick sa akin, pagka may time daw ako, pwede daw ako bumisita sa kanila. Eh, sabi ko, nako, salamat. Tapos, binigay niya yung address niya sa akin. Pagka naman, pagka nakadayo naman ako sa lugar na yun, mabibisita ko siya. Sabi ko din sa kanya yon personally. Sabi ko, pagka nakadayo ko sa lugar mo, mapapasyalan kita. Kasi, actually, masyadong malayo yung mo eh. Sabi sa akin, hindi, kuya, okay lang yan. Sabi sa akin. So, sabi ng kasama ko, nung pag-alis ng subscriber ko, sabi ng kasama ko, Nan, medyo prangka ka dun ha. Sabi sa akin. Naamin ko naman na medyo prangka nga ako magsalita. Ano lang ako, totoo lang ako. Na hindi ako yung
So, ayun. Itatapon ko na lang tong mga tinik. So, hindi ko na mapapakita sa inyo yung pagtatapon ko ng tinik. Kasi mga tatambay is yun nga. So mapakita ko rin sa inyo yung pagtatapon ko ng tinik. Hindi pala, may papakita ko pala sa inyo. Pagtatapon ko. Sa labas ko kasi ito tinatapon. May mga pusang gala naman dyan. Kinakain na lang ng pusang gala. So, yun. At medyo masikip sa dadaanan ko kasi nandito nga si Lolo Big. So, yun. Yun. May tripod kasi ito. So yun, hindi ko na napakita sa inyo yung mismong pagtatapon ko kasi bawal. Ako, hindi ko naman tinapon totally sa kanal. Nilagay ko lang sa bakanteng lupa. So kakainin na ng mga pusa yun. So, ayun. At huhugasan ko yung kawali na so yung mga katambay at tapos na yan, pasok ko na lang yung sabaw sa ref. Yan, may natira kasi kung sabaw ng yun, sinabawang isda yun na tilapia na may papaya. So yun, at dito na rin ako magpapaalam. So yung mga katambay, abang na lang sa next vlog. Ang oras natin ay 11:13 na ng umaga. So yun, abang na lang sa next vlog. Keep safe always. God bless. And then, bye-bye.